beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, eto na nga ang balita at gagawing superhero na si Sara. Kaya sa mga inis na inis sa kanya, dagdagan nyo pa. Grabe, no? Yan o yung bagong naratibo, mga kababayan, ng mga DDS na gawing superhero si Sara Duterte. Kasi mga kababayan ko, para bang gusto nilang gawing hopeless tayo sa pagpapanagot sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya ngayon, mga kababayan, si Sara ang kanilang itinutulak at pinagyayabang pinagmamalaki na siyang tatapos sa mga magnanakaw. Ang tanong, tapusin niya muna sarili niya. Di ba? Arlene Cuano, Efrenilo Saitanan Jr. Tapusin muna sarili niya, no? O, ito na. Ngayong araw ng Davao, nagdatingan sa lungsod ang ilang politiko na nagpahayag ng suporta sa pagtakbong Pangulo ni VP Sara sa 2028. Parang naging meeting de avance, no? Di ba, Amantiyugo? Oo. Parang naging meeting de avance yung pong ginawang selebrasyon ng Davao City. Oo, yung araw ng Davao. Mga kababayan ko, sabi nga, maraming nakapansin na para bang naging meeting de avance nila. Ay sabi ko naman, kaya lang, walang mga malalaking tao, walang mabibigat na mga politiko yung dumalo. Oo, wala. Puro mga pipitsugin, puro may topak yung ulo. Di ba, no? Elican del Carmen, oo. May audio, alin na may audio? Oo. May audio. Sige, ito na, tuloy. Irene Santiago. Ay mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, pakidetalye ano ang nangyari sa mismong araw ng Davao. Jiggy, tila meeting de avance ang nangyaring culminating activity ng araw ng Davao nitong Sabado. Isa-isang nagsalita sa entablado ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. May mga pamilyar na mukha sa politika at mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan. Dito ako nakatingin, mga kababayan. Tingnan nyo si Baste. Adik na adik lang Alam nyo yung adik, mga kababayan, yung nakasalamin, tapos ang daming tato na nakaganon, pag nakasabi, nakaganon. Tignan nyo sa gilid, mga kababayan ko, tignan nyo. Ganyan yung mga adik yung humahaba yung liig kapag may nagsasalita. Ganyan, no? Oo. Di ba? Ganyan, no? Humahaba yung liig pag may nagsasalita. Di ba, no? Mga kababayan, tignan nyo, sige, Kamayan dus, yuhu! Kamayan, ayop na yan. Mga kababayan, samantalang sabi nga ni Topacio, wag daw magtiwala rito. So ibig ba sabihin, nauuto niya, mga kababayan, si Sara at si Baste? Di ba? Tuloy. Ang nagsama-sama para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. Nako. Personal na dumalo sa event sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Kasabay din kasi ito ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi maiwasang mabahira ng politika ang tingnan nyo, mga kababayan, ang celebration sa Davao, Davao City Day. Tapos mga kababayan, birthday ni Digong. Di ba? Birthday ni Duterte. Dalawa ho ang selebrasyon. Dalawa yung sineselebrate nila. Pero mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi, bakit, tanong ko na ito bakit wala yung mga malalaking mga politiko, Wala sila. Puro mga siraulo lang yung nandyan. Pagtitipon, ilan sa mga dumating, sina dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Yan na. Congressman Kiko Barzaga, Yan na. Congressman Leandro Liviste, at Yan na. Youth Party List, Oh. Congressman Ronald Cardema. Anong malalaki ron, mga kababayan?
Yung ba yung pambato na ni Sara, yung ganyan? Para sa kanya, malalaki na yan. Oh. Narito ang kanilang pagpapahayag ng suporta sa kandidatura ni VP Sara. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, Oh. walang mananagot. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Oh, kita nyo? Mga kababayan ko, so superhero nga si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang daw ang makakapagpanagot sa mga magnanakaw. O, kita nyo? Ha? So, yung ba yung ano nila mga kababayan? Ha? Yan yung naratibo nila ngayon. Si Sara Duterte lang daw. Di ba, no? No, MC Mars, ano? Malaki daw kasi followers nila, Boss Mike. Nako! Malaki followers nila, tignan nyo nga. Paano mapapanagot kasi nga mga kababayan, bago kami maniwala na magpapanagot ang isang tao, kailangan may napanagot ka na muna. Ang tanong ko, ang tatay niya, si Duterte, kasi lagi namang ganun no? Grounded ba? Grounded ba yung aking aking audio? Check nga po. Paki-check po. Press 1 kung grounded. Grounded ba? Sandali para tuloy-tuloy tayo. Grounded? Masakit sa tenga? Comment nyo. Oh, comment. Grounded nga. Okay. Now, okay naman. Okay na. Oh, okay? Hindi, Grounded? Maingay? So, okay na. Okay. Hindi mo rin pa, okay na. Okay, ha? Eto mga kababayan ko, kung yan ang naratibo ng mga DDS ngayon at mga sumisip-sip kay Sara Duterte na siyang magpapanagot sa mga magnanakaw, dapat panagutin niya muna yung sarili niya. At sabi ko nga, nung panahon ng tatay niya, ang tanong ko, meron bang napanagot si Rodrigo Duterte na magnanakaw? Diba? Oh, may napanagot ba? Yun mga kababayan Tapos sasabihin ni Buang na si Sara ang magpapanagot. Yung tatay nga niya walang napanagot. Diba? Banarbar na. Tuso nyo. Ano ba talaga susundin ko sa inyo? Okay na ba't mahina sounds mo? Kasi nga may problema. Diba mga kababayan ko? Eto, sample na lang mga kababayan ko Mahina ba boses ko? Mahina boses ko? Yung totoo. Ano nangyari sa ko? Wait lang nakatodo naman Okay ba boses ko? Okay. Mata Aquino. Loud and clear. Ayan naman pa. Ba't sinasabi nila mahina boses ko? Siguro ko yung mga TTS kayo, Ngayon, mga kababayan ko, eto balikan natin. Etong nagsasalita na ito, si Guangson, binanatan yan ng sa entablado. Na kung siya ang manalo, may mananagot. Alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ng hustisya sa ating bansa. Babalik daw ang hustisya sa bansa. Bakit? Nung panahon ni Digong, nagka-hustisya ba? Nung panahon ni Digong, may hustisya yung mga Pilipino? Kaya nga pumunta ng ICC kasi wala silang makuhang hustisya. Etong bobo rin tong isang to Tignan nyo mga kababayan ko, kung di ba naman bobo,
O di mali-mali yung mga pinapasang mga, ewan ko. Ano, malamok? Malamok daw ah. Ano yun, Efrenilio, alin na malamok? Ewan ko. Oh. Tingnan nyo, nasaan ang hustisya nun? Oh, yan ang fake. Malamok ba, Alicia Duran? Ito may mga nagko-complaint pa eh. Ha? Ano? Malamok? Ano? Ligaspi? Oh. Dali oh. Yan. Oh. Okay na. Oh, okay na. Oh, sabi ko sa iyo noon, Manong bigyan ng orange t-shirt 'yan. Ano, Rendelin na loud ba? Loud. Oli Makapagal, okay? Oo, hindi kailangan maayos yung audio natin. Hindi pwedeng parang okay na. 'Yon, tulad ho neto. Thank you po sa inyo Tulad po neto, mga kababayan ko. Ito ho sinasabi na babalik daw ang hustisya nung mga kababayan, etong pagkananalo si Sara. Anong hustisya? Ang dami nga sumisigaw ng gusto hustisya nung panahon ni Digong hanggang ngayon. Boss Mike mag-asawa o Cardema talo sa lugar namin sa Kalamba. Yan. Di ba, no? Sige, tuloy natin tong pinagsasabi nito. Upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ng hustisya sa ating bansa, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. Kita nyo mga kababayan, mga bobo. Di ba? Oo, babalik daw. Oo. At pala, nagutin daw ni Sara. Ganyan. Tingnan nyo yung naratibo. Ang tanong ko sa inyo, paano magpapanagot yung isang bobo? Paano magpapanagot yung isang magnanakaw din? Paano pananagutin yung mga mandurugas kung si Sara mandurugas din? Di ba? Paano magkakaroon ng hustisya kung yung mga magnanakaw pinalaya ng ama? Di ba pinalaya niyo yung mga magnanakaw? Sino? Jinggoy. Sino pa? Si Bong Revilla. Sino nagpalaya? Si Digong. Pinalaya si Aling Maliit. Di ba? Anong doon, mga kababayan, sinasabi nila? Kaya eto mga kababayan, nambobola na naman. Pero meron hong hindi nabola. Eto yung hindi nabola. Duterte daw sila, tingnan yung history nila. Mga kababayan pakinggan nyo si Topacio. Ayaw ni Topak kay Buang. Pasok. Diyan, nagpupunta Duterte daw sila, tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon? Laban kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte yung party list. Nakatapos, magsisiksik dito. Duterte daw siya. Nagsisip-sip daw dyan, Tapos, binalatan, mga kababayan, si Rowena Guangson. Sabi nito, Pasio, dati daw mga kababayan, binabanatan nga sila Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Duterte Party List, ganon, ni Rowena Guangson. Tapos ngayon, mga kababayan, nandiyan dyan, nagduduterte daw. Grabe, no? Ang sinasabi, nila ang Duterte yung party list. Nakatapos, pagkakit ng unang Duterte. History nila. Duterte daw sila, tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon? Laban kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte yung party list. Nakatapos, magsisiksik dito. Nagsisip-sip pala si Guangson. Diyos ko. Tapos nagsisip-sip daw doon. Nakakahiya yun, no? Yung magkakasama kayo sa isang entablado, tapos may babanat sa'yo, kasi alam talaga nila yung lakad mo, di ba, no?
Nakakahiya yun. Nasa entablado ka tapos sasabihin, nagsisip-sip dito, nag-Duterte na. O samantalang dati, binabanatan si Sara, ang tawag ay Fiona. Si Duterte dati ay hinaharang nila. Yung Duterte youth ay hinaharang din nila. Ngayon, nandito sila, nagsisiksik kay Sara. Ay, grabe, no, mga kababayan. Sige, tuloy. Dito siya, proud naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi, hindi ako mabanggit ang pangalan. Ay, di ba? Ayaw pang banggitin yung pangalan eh. Tumbok na tumbok naman. Ay, nako mga kababayan ko. Masakit sa ulo tong mga grupo ng mga DDS, ano? Eto. Run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's From kakamping to kakamputa. Dati mga kababayan, sobra-sobra ito. Humimod sa puwet ni Lenny. Tuloy. Lenny Robredo will run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's too late now. Ay! Grabe, no, mga kababayan, ano? Si Rowena Guangsong, trapo. Ganyan po. Ang tawag ho sa ganyang mga politiko, trapo. Traditional politician. Oo. Hindi ho mahalaga yung kanilang prinsipyo. Ang mahalaga, yung interest lang nila. Kita nyo, no? Di ba, mga kababayan ko? Yan, tignan ninyo. Ngayon too late na raw para kay Lenny. Kung tatakbo, nakakommit na raw kay Sara. Grabe, no? Tindi ni Buangso, no? Ayan, no? Tingnan nyo mga kababayan ko, di ba? Dito, Boss Mike. Pasok. Puntahan kang magkandang Di ba? Samantalang dati, laging nandito sa entablado, galit na galit. Tapos ngayon, mga kababayan, nandun na kay Lenny, nandun kay Sara. Uy, putik na yan, Huwag nga kayong magpauto sa mga ito, mga kababayan, ha? Ay, nako, pagka ganyan ang iboboto nyo, walang mangyayari talaga. Yung ganitong klase ng politiko, mga kababayan, ito yung nagpapahirap sa atin at nagiging problema sa politika. Yung wala pong sariling wala hong prinsipyo. Kung saan lang madapo na makikinabang, dun lang siya. Sabi nga ni Romy Lagrana, certified hunyango. Kapal ng mukha, mga kababayan ko. Makapal ang mukha. Isa rin to, tingnan nyo. Eto. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, Ay. mga taga Luzon, Ay. ay solid Duterte! Taga-Isabela kami! Ilocano kami! Pero hindi kami naka-Duterte! Kita nyo, ang daming ganyan ngayon, mga kababayan, ha? Ang daming ganyan ngayon. Binabas ito. Ayan. Taga Luzon, ay solid Duterte! Taga-Isabela kami! Ilocano kami! Pero hindi kami naka-Duterte! Ay, nako ba. Ito naman kasi si Respicio. Kung ano-ano nga pinaggagawa, eto, mga kababayan, pakinggan nyo to. Yan, Kung makibibiyang ti politika na po. Eto mga kababayan, ita-translate ko sa inyo, ha? Talaga ngayon, gigil na gigil yung mga Ilocano dito kay Respicio, awa. Di ba? Dalea Miss, awa. Nan-iibay ray ang babagal, Nanti, naniibara. Nung muyay ni. Bantayo, ha. Sige, pakinggan nyo to, ha. Panoorin ninyo.
Hindi ako makibibiyang ti politika na po. Tay concentrate ko lang ti tumulong kadi pada nga Ilocano ken daddo mga kapwa nga Pilipino dita Pilipinas ti kailangan ti tulong nga talaga dagi marigriga nga talaga dahil ko mati i-concentrate ko pero minaya po ta agburak pa dito darak dito nakita Kumukulo daw yung dugo niya nung makita ho etong si Baluga. Tuloy. nga pinangipukpuk ko ni dito pada nga Ilocano kano. Pinangipok ko dito abogado nga ni Harold Rospicio. Hindi naman daw siya Ilocano, Ibanag. Ibanag siya, Ibanag. Tuloy. Nga tibuo nga Northern Luzon na po kasulit Duterte kano. Alintawon ka nga abogado loko. Ay, nako. Alintawon ka kano nga abogado, to kininam. Napuput lang ka nga ulbod. Anya ka na nga Ilocano. Sinungaling ka raw. Ano kami? Hindi kami Ilocano? Ikaw lang ba Ilocano? Porke nog-nog ka? Porke baluga ka? Tuloy. Taga-Abra Oh. Solid North dito. Wala. Taga-Abra si Kuya yung nagsasalita. Pero nga hana nga Duterte. No talagang pa iso ti bagbagam nga solid nga Northern Luzonan ken buong nga Luzonan ken Duterte loko. Alintawon ka nga abogado. Nagado nga followers ko ti taga Isabela nga maka BBM. Tamo nga nagtatrabaho ni presidente tayo. Naiintindihan nyo ba? Paki-translate nyo kasi. Haan na nga Ibanag. Maanag. Uy! Paki-translate nyo yung mga Ilocano ha. At panoorin nyo ta. Mag-CCR lang ako. Pero minaya po ta agburak pa dito darak. Dito nakita nga pinangipukpuk ko ni dito pada nga Ilocano kano. Pinangipuk ko dito abogado nga ni Harold Rospicio nga tibuo nga Northern Luzon na po kasulit Duterte kano. Alintawon ka nga abogado loko. Napuput lang ka nga ulbod. Anya ka na nga Ilocano. Taga-Abra Solid North dito. Pero nga hana nga Duterte. No talagang pa iso ti bagbagam nga solid nga Northern Luzonan ken buong nga Luzonan ken Duterte loko. Alintawon ka nga abogado. Nagado nga followers ko ti taga Isabela nga maka BBM. Tamo na nagtatrabaho ni presidente tayo. Sika nga talaga certified nga bayaran ka iti Duterte. Adda picture dagiti upat apo ti restaurant na delete ko laeng. Kadwa na ni Mayor Basti datoy agung-agungan nga attorney nga Respicio. Kadwa da pay ni Barganza dayay Congressman ti Cavite ken ni Congressman Lebiste dayay mga dati restaurant apo. Di picture nga dayay ada nang isend kanya na delete ko lang aminan. Haan nga edit daya po ta makita mo edit daya. Iso dati pukpukaw ni attorney Harold Rospicio may isa nga kinaulbod. Okay lang alko mo sa bali nga taon attorney Rospicio. Ngam data sarili nga bagi. Abogado ka pa yung nga road kalulok kum data bagi nga mismo. Ay daig mo pa italintawon nga tao. Daig mo pa iti ko pinaka kutaber ti panuno na nga Ilocano. So nga mo ipukpuko na ito mabaing ka man. Ibang lang kini nga solid ti Duterte ti buong nga Northern Luzon. Sika lang nga talo ko nga nagdado mga lipures mo. Alintawon! Kininam? Diba? Apay, masolid na maggarot ti Luzon. Kitaan nyo, naku, nag-Ilocano na ako. Ang tuya, agaylatan mo. Tingnan nyo mga kababayan ko yan na yun, tingnan nyo ang hinanaing at mga opinion ng mga Ilocano. Di ba? Paano mong masosoli? Madidiretso ko na. Madidiretso ko na. Kasi galit na galit si Kuya. Dahil, ito nga kasing si Baluga, inaano niya, pala desisyon na kaming mga Ilocano, kaming taga-Norte, kaming Pangasinense, kaming mga taga-Pangasinan, taga-Tarlac, mga taga-Abra,
Katulad ni Kuya, taga Ilocos Sur, taga Zambales, taga Apayao, taga Nueva Ecija, taga Bulacan. Mga kababayan, solid yan. Anong sinasabi? Sinasabi, binabaliktad, solid Duterte daw. Baka nakalimutan ni Respicio, nung eleksyon, diyan kumuha ng malaking boto si Pangulo. Di ba, mga kababayan ko? Isipin nyo yun. Tapos eto, yan, Pangasinan yan. Daliamis. Si Kamot, di ba? Dagupan ko, no. Kasi mga kababayan ko, kung inyong maaalala, mga kababayan, mga taga Ilocoslavia, Slovakia, mga kababayan, ito yun. Sipin yung maigi. Kamiling Tarlac si Tri TV, next na, Bayambang na, doon na kami. Di ba, no? Kita niyo yan, Tarlac, dyan sa Kamiling Tarlac yan. Yang Bulacan, malaki yan. Nueva Ecija, malaki yan. Gabaldon, Nueva Ecija, abot yan. Hanggang tuloy-tuloy mo yun, abutin mo ng Abra, hanggang doon sa Isabela. Yung Isabela nga lang, baka yung barangay niya, mga kababayan, mas marami pang solid BBM dyan mga kababayan. Sa barangay niya lang di ba? Taga Cagayan, taga Tugigaraw. Di ba mga kababayan ko? Dami niyan. Tapos sasabihin niya, lahat na lang, mga kababayan, ng mga taga-norte, kasama yung buong Luzon, kasama na ang NCR. Ano ba ang NCR? Tingnan nyo NCR, yung Manila, yung Valenzuela, yung Navotas, Malabon, Caloocan, di ba? Hanggang dun yan sa may Pateros, Las Piñas, Parañaque, yan mga kababayan, Marikina, Quezon City, Mandaluyong. Paano mo maging solid Duterte ang mga yan? Di ba mga kababayan? Kaya nga pinagtatabuyan yung mga sumisigaw ng FU, BBM. Di ba pinagtabuyan sa concert ng isang kilalang sikat na banda? Wolfgang. Yung Wolfgang, di ba pinagtabuyan yung maligalig na DDS. Kaya mga kababayan, huwag kayong maniwala kay Baluga. Si Baluga, mga kababayan, sinungaling, abogado pa naman. Kabagay, nasa itsura niya naman, Other than that, adado kami palang Ilocano nga mga ayat kani PBBM. Tamuming ang trabaho. Sabi ni Kuya, marami pa kaming mga Ilocano na nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagawa lang namin ay magtrabaho. Hindi kami nagpapasaway-saway. Ganun. Di ba? At hindi lahat ng taga Mindanao maka-Duterte, sabi ni Marijo. Tuloy. Ang daming Bisaya na maka-Duterte. Di ba? Ang daming Bisaya na maka-Duterte. Marami rin Bisaya na maka-Bongbong Marcos. Kirad mo ba iti pinagpatang mong loko nga solid Duterte tinorder Lusunan. Isugaro. Mabalimpe nga sumbrak tab-ablengan. Sabi ni Kuya, halos lumaki na yung ilong mo. Halos pumasok na yung ab-ableng sa butas ng ilong mo sa kakasinungaling mo. Grabe yung mga Ilocano bumanat. Nako, eto na. Balimpe nga sumbrak ti abal-abal tagong mong gago. Grabe naman to. Yung yung salagubang. Yung salagubang daw, papasok na sa ilong mo, kakasigaw mo. Grabe, no? Mga kababayan, abal-abal, di ba, salagubang yun? Alintawag na nga talaga nga, abogado. Siraulo ka raw. Ay, apo, pasensya kayo. Talaga makaluksawak. Tigas ito ng Ilocano. Kita nyo na yung mga Ilocano, ganyan lang magsalita, no, mga kababayan. Makaluksawak, makagalit, galit, makaunget, makaluksaw, di ba?
Gano'n, no? Ang dami kasing meaning ng mga salita ng Ilocano eh. Oo. O, kita nyo mga kababayan. Galit yung mga Ilocano rito kay Baluga. Oo. Kinaulbot ti pukpukaw na di mo makita. Deta padam nga abogado mo ilaan. Ni Attorney Medjela, di ba? Na-stroke, ti kinaulbod na habang ibagbaga na nga ipapaabo na ibagbaga ni Mr. Rodrigo Duterte. Orehan payso. Oo, kita nyo. Sabi niya, tignan mo yung tulad mong abogado na si Mijaldea. Ano nangyari? Kakasinungaling niya, muntik nang atakihin daw. Inatake na nga, muntik pang mamatay. Kakasinungaling niya. O, di ba? Kasinungaling daw kasi. Nakita na stroke. Ay. Maminsan-minsan kay nga kwan, nga alaan ti kwan, kinadakasan. Siguro, adan tumot time mo. No di kag balbali, Attorney Harold Rospicio. Pag hindi ka ro nagbago, oy Harold, ikaw Rospicio, pag hindi ka ro nagbago, nako, sa mental bagsak mo. Kami magbagaman nga, solid ti Northern Luzon, ti Duterte Ay, nagado kami nga Ilocano nga mga ayat ka ni PBBM. Marami kaming Ilocanong nagmamahal daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagado kami nga Ilocano nga madimi kayat, iti pinatay. Dimi kayat ti pati Apo Diyos kumuraan niyo. Ayaw daw na. Marami daw kaming mga Ilocano na ayaw namin ng patayan at ayaw namin ng minumura ang Diyos, sabi ni Kuya. Ang laman, i-explain mo man nata, abogado ka. Alintawang ka talaga, bungbong kang abogado. Explain mo nga kung bakit mo daw yon, o gusto mo ba yon? Patayan, yung minumura ang Diyos, o alintawang, bungbong ka raw na abogado. Diba mga kababayan ko? Talaga nagburbura ka po ti darak na ito Attorney Harold Rospicio nga na ito. Kumukulo daw yung dugo niya dito kay Baluga. Nagimas nga, apo. May gigil no? Nanggigil. Nanggigigil si Kuya. Kininayo. Our beloved Boss Mike Cervera.